malakas na din ho ang intel niyan, mga kababayan. Bakit to? 'Di ba? Kumbaga, napag-uusap-usapan na din yan. Ngayon, merong ipinost si Kakopi. Pogo Queen daw pala si ate. Allah! Yari ka ngayon. Kaya, hindi po kaya nagdadadaldal si ate? Hindi po kaya kahit na hindi totoo na yung sasabihin, basta masira lang at mapabagsak lang, yung leader na gustong-gusto talaga na mapanagot kung sino ang mga nagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Kaya po ba ganon? No? Sino po ba ang leader niyan? Sino po ang leader na gustong mapapanagot po ang mga nagpasok ng Pogo sa Pilipinas? Wala din pong iba, kundi yung kanyang kapatid. Kaya siguro ang ginagawa ni Amy Marcos, total naman, hindi mo na ako kinilalang kapatid. Alam mo, makukulong ako kapag yung tinuloy-tuloy ninyo yung investigasyon ninyo diyan sa Pogo, diyan sa mga flood control, sisirain na din kita. Diba? Magkaibang pagsira ho, mga bossing. Kung eto, totoo, na si ate Pogo Queen, no? O si ate ay may bagman, yung pagsira ni Pangulong Bongbong Marcos, pagsira doon sa mga korap na tao. Yung kay ate naman, pagsira na mga walang basihan, mga kasinungalingan. Masira ang presidente, malaglag ang presidente para po sila acquitted na. Diba? Naku, yari ito. Magandang balita ho ito bukas, mga bossing. Malalaman natin. Ang Pangulo naman mga kababayan, tingnan nyo. Ang dami na lang sinabi. Kahit recycle po yung mga sinabi. Yan, yung kay Amy, recycle lang naman yan Kaya sabi ko sa inyo, hindi na ho tayo nagulat, mga kababayan, kung lumabas ulit yan. Kasi naubusan na po sila. Biruin mo, Orly Gutesa pinagtawanan. Etong si Saldico pinagtawanan mga bossing. So no choice na. Malapit na ang Disyembre. Papalapit na ng papalapit yung araw na sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na yung sinabi din ni Ombudsman Remulla. December 15, makakasuhan na. Yan mga yan. Yun yung hinahabol po nila ngayon. Kaya po, mga kababayan, huwag kayong magtataka kung madami pang rally silang gagawin. Lagi naman pong ganyan Sasabi, rally. Buwan-buwan merong, ito na yung pinaka malupit na rally. Ito na yung pinaka huling rally. Dahil susunod, presidente, iba na. Hanggang ngayon naman po, kakagising ko lang kanina, ang presidente pa din wala pa din pong iba, kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba, mga kababayan? Pogo Queen daw pala si ate, yari ka ngayon. Pag ito na mga bossing, nako, mukhang magiging malaroke din ito. Ito malamang kapag ka napatunayan, mga boss chipamo sir, at talagang nalaman na sangkot sa Pogo to, ito po malamang itakwil ng buong pamilya. Diba? Malamang itong si Amy itakwil ng buong pamilya. Well, sa mga nakikita kong picture mga bossing, no? Sa mga nakikita kong litrato po, nakikita ko buong pamilya nandoon. Si Amy lang ang wala, pati yung mga pati yung mga ate ni Pangulong Bongbong Marcos nandoon din kumpletos, recados mga kababayan. 'Di ba? Pero si Amy wala. Nasaan kaya si Amy? 'Yun ang tanong doon. Marami pang ibabato kay PBBM dahil maraming makukulong because of PBBM exposed. Tsaka yung mga yan nagsasama-sama, nagsasama-sama, no? Para sa ganon, mapigilan nila ang investigasyon sa kanila. Yan yung nakikita ko kung bakit po may mga nabubuong mga rally na mga ganito, etc., etc. Mga kababayan, bakit? Dahil nga po doon, sama-sama silang makukulong. At ang tanging paraan para wag matuloy ang kanilang pagkakakulong o ang magpasko sa oblo ay pabagsakin, pababain si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Biruin mo, yung kay Saldico, hindi umubra. Bakit? Ang sabi ni Saldico, 100 billion insertion. End of the year, nung same year, binito ni Pangulong Bongbong Marcos halos doble nung sinasabi o pinapakalat ni Saldico na insertion.
Sumunod, sino? Si Kiko Barsaga pa. Di ba? Si Meow 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 Meow. Oh, puro katarantaduan ang pinagsasasabi. Wala din ho, hindi din ho umubra. Ang dami ng tao na ginamit nila, no, para lumabas at sabihin at siraan si Pangulong Bongbong Marcos. Maharlika, sino pa? Si Glenn Chong, oh, isa-isahin natin. Si Maharlika, si Glenn Chong, tapos yung kalbo, si Morales, oh, lahat po yan mga kababayan. Pero ang katotohanan lang po at ang malapit, mga bossing, sa katotohanan, mukhang si Bato de la Rosa, malapit-lapit na po talaga. At itong si ate, na kaya nagdadadakdak, nagnangangakngak, at galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos, meron pang sinasabi, "Ading, uwi na tayo, ading." No, pagod na. Para nga naman, isipin ng mamamayang Pilipino na, si Amy po ay kumbaga, concern lang dun sa kapatid. Hindi. Baka kinakabahan ito. Dati ko pa hong sinasabi sa mga vlog natin, bakit kaya nagsusumiksik si Amy Marcos doon sa mga Duterte? Samantalang itong mga Duterte, binaboy, binastos na yung nananahimik na kanyang ama. Na si Ferdinand Marcos Sr. Diba? Huhukayin ko yung bangkay ng ama ninyo tapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Pero siya nagsusumiksik pa siya doon, no? Baka dahil dito. Hindi siya makakala sa mga Duterte, mga Boss J. Pamuser, dahil konektado siya sa mga kalokohan nitong mga ito. Ayan, unti-unting lumalabas. Ngayon naman po, Pogo Queen daw pala si ate. Yari ka ngayon. Nung nakaraan, bagman, may bagman na malapit nang lumabas. Kaya po, tuloy-tuloy ang pag-iingay, mga kababayan. Dahil, ulitin ko po, ano sabi? Baka mag-Merry Christmas daw po sa loob ng kulungan, pati si ate. Hindi ho ako lang nagsabi yan, mga kababayan, ha? Pati po si si Ombudsman Boying Remulla, yan na din ang sinabi. O, paano? Ito, papakita ko sa inyo. Kompletos recados ho tayo dyan, mga bossing. Ayan o, Boying Remulla. Ano sabi? Baka isa din siya sa mga senador na magpapasko sa kulungan. Siyempre ho, iniimbestigahan nila yan. At si Amy Marcos, for sure nakakarating sa kanya yung mga pag-iimbestiga ho, mga bossing. Di ba? O ngayon, ramdam, alam na natin kung bakit maingay at kung bakit naninira na si Babalin, si ate, ikaw naman, Gemma Kilitoy, no? Si Babalin na nga talaga ang puting ahas ni Maharlika, Boss Mark. Malamang yan. Di po ba? At yung puting ahas, mukha po, mga Boss Chief Amoser, na sa loob ng kulungan magpapasko, mga kababayan. Anyway, hanggang dyan muna po tayo, no?